Matematika, isang asignaturang madalas iwasan, kinatatakutan at tinatanong ang halaga. Ilang beses na ba nating narinig ang mga salitang, "Mahirap naman yan," o "Bakit pa natin pinag-aaralan yan?" Hindi naman nagagamit sa tunay na buhay. Mga tanong na bumabalik sa atin mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Sa mata ng marami, ang matematika ay nananatiling isang komplikadong paksa na nakakulong lamang sa loob ng silid-aralan. Ngunit, higit pa sa mga numero at formula ang matematika. Ito ay tahimik na kasama sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa ilalim ng punong matagal nang nakatayo, kung saan ang bawat ugat ay karanasan at ang bawat sanga ay pag-asa. Dito natin makikita ang kwento ng isang guro, si Ginang Sheila G. Marca ng Kapalonga Center School. Siya ay 32 taon nang naglilingkod at nagtuturo. Hindi lamang siya nagtuturo ng kaalaman, kundi nagtatanim ng pag-asa sa puso ng bawat bata. Hindi lamang siya gabay sa aralin, kundi gabay sa tamang landas, sa tamang desisyon, at sa tamang paninindigan. Ngayon ay makapanayam namin si Ginang Sheila G. Marca tungkol sa kahalagahan ng matematika sa pang-araw-araw na pamumuhay. Bilang guro po, paano niyo po nagagamit ang math sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay? Sa pamumuhay ay napaka-importante ang math. Una, pag ako'y namamalengke, kailangan ko ang pagkikwenta, ay di tungkol sa mathematics, hindi ba? Kailangan, pag di tayo namalengke, titingnan mo na yung sukli ay tama. Kung di kaya baka sobra. Sunod, maliban sa pamamalengke, sa pag-budget din. Siyempre, ibabudget mo yung sahod mo para hindi magkulang. Yung pag-budget ay kailangan hindi ka kukulang, hindi ka susobra. Dapat sumobra kung yun ay gagamitin mo sa pag-i-import. Okay, sunod, nagagamit ang mathematics sa ating pang-araw-araw na halimbawa, tayo ay magtra-travel, maglalakbay. Di ba? Dapat alam natin yung oras kung kailangan dapat doon sa appointment mo, dumating ka doon sa tamang oras, kailangan yon. Oras ang ginagamit. Tayo ay nagkukwenta rin nun. Dapat makarating ako ng ganito at makabalik din ako ng ganitong oras. Sunod, maliban sa paglalakbay, napaplano din natin yung ating susunod na para sa kinabukasan. Halimbawa, dapat, katulad ninyo mga estudyante, halimbawa sa loob ng 4 na taon, natapos ninyo ng senior high school, dapat sa susunod na taon, graduate na kayo. Anong taon yun? Nakikwenta natin yun, ginagamit. May karanasan po ba kayo na nagawa yung math sa tamang desisyon po? Maaari po ba kayong magkwento? Oo naman. Laging kasama-sama ang math sa pag-desisyon. Yung una, nung ako ay magturo, kasi yung mother ko, gusto ang ipakuha sa akin ng una ay engineering. Kaya lang, alam mo ang mathematics ay hindi madaling asignatura o subject. Kailangan ng kaunting kaalaman, ay hindi ako masyadong magaling sa math. Kaya sabi ko dun sa parents ko, ay baka pag ako'y nag-board exam, hindi ako makapasa. Kaya nagdesisyon na lang ako na kasi maraming courses ang pinapukuha sa akin sa US, ayoko nun. Kasi sabi nila sa akin, mag-engineering, mag-lawyer daw, tapos, doon sa choices wala doon.
ang huling choices doon ay education. Kasi ayoko ng education. Pero ngayon, habang ako ay nakatapos ako, nakapasa na ako, ay na-enjoy ko na rin ang pagtuturo. Okay, ano ba nagagamit yun sa aking karanasan? Unang-una, sa pagtuturo, nagpaplano ng oras. Halimbawa, katulad niyan, dapat eksaktong kung ang oras ng pagtuturo halimbawa ay 8 to 8:50, dapat pagpatak ng 8:50 tapos na yung unang subject para hindi ma-late yung susunod. Okay, sunod. Nagagamit ko rin yung base sa aking karanasan, yung pagmamarka. Yan sa pagtuturo. Kasi pag nagtuturo ka, di dapat kailangan din yung pagmamarka sa mga bata para malaman mo, natututo ba yun. At doon din kinukuha yung mga grades ng mga bata para sa awarding ng mga honor students. Sunod, ginagamit din yung mathematics sa pagbuo ng learning activities. Paano nagagawa yun? Halimbawa, mag-groupings ka. Group 1, Group 2, Group 3. Tama ba yung dapat ay even yung mga hahati-hatiin mo siya sa tatlong grupo. Group 1, Group 2, Group 3. Mathematics yun. Doon pumapasok ang math. O, pagkatapos nun, halimbawa ngayon, katulad ngayon, tapos ang third grading, inaanalisa namin yung resulta ng test. Doon ba sa mga learning competencies na naituro namin, natuto ba yung mga bata? Nagko-compute din yun. Ina-analyze yung resulta. Ngayon, sunod pa rin, pwede pa rin yung sa pag-aayos ng silid-aralan. Kaya inaayos ang silid-aralan. Bibilangin mo yung desk na upuan ng mga bata, kung nalinis yun, dapat ay tama. At alam mo kung saan dapat nakaupo yung mga bata. Ay di, nag-a-analyze tayo nun. At nagagamit din, siyempre, yung sa real life situation, ang paano sa math, katulad ng pera. Yan, tinuturo namin yun. Halimbawa, katulad sa mga bata. Tatanungin yung mga bata, magkano ba ang baon ninyo? O ano ba ang binibili ninyo? Anong oras kayo halimbawa? O tayo ay recess na ngayon. Mamaya, after 15 minutes, kapag lang kayo, after 15 minutes, sisimula na ng tayo sa mga araw. Okay. At saka, ang huli, minomonitor ang attendance. Simula pagpasok, nagtatanong ang teacher, sino ba ang wala? Chinecheck ang attendance. Pumapasok din sila. Okay, ma'am. Dun sa mga batang may ayaw ng math, ano po yung payo na sabi niyo po para sa mga batang gano'n? Pag yung mga batang napipil namin na, nabuboard na, at hindi nila naiintindihan yung itinuturo namin, sinasabi ko sa inyo, maraming mga activities na pinagagawa sa bata. Unang-una, halimbawa, gagamit kami ng mga manipulative na, ipapalaro-laro namin yun. Kung sila nahihirapan, gagamit sila ng manipulative na mga devices na yun. Halimbawa sa pag-aaral. At the same time, naglalaro sila, natututo sila ng kanilang lesson. Ang pagtuturo kasi ng math ay hindi biglaan. Hindi biglaan. Ang pagtuturo ng math ay simula specific to general. Utay-utay, pahirap ang pagtuturo. Kasi kung yun ay bibiglain mo kaagad nung hindi pa sila nakaready doon sa concept na ituturo mo, hindi nititiin yun sa kanilang isipan. Okay, marami namang kahit ang bata ay nahihirapan, marami kaming mga strategies na ginagawa upang pamahal sila at kahit nahihirapan sila sa math ay naiinganyo sila kasi varied ang mga activities na pinagagawa namin araw-araw para mag-enjoy sila. Kasi yung mga batang nahihirapan ng math, pag pinagsosolve namin unang-una, nag-iiyak na. Kasi hindi kaya. Kasi hindi, unang-una, sabi ko sa kanila, sa una lang yan mahirap. Habang tumatagal at tayo ay nagle-lesson, huwag lang kayong liliban sa klase, matututunan din ninyo yan, paunti-unti.
May isang bagong tatag na lugawan dito sa Katsuan. Ito ay pagmamay-ari ni Sir Eliseo D. Petisa. Siya ay dinadayo ng maraming tao dahil sa masarap at affordable ang kanyang lugaw. Dahil sa kanyang negosyo ay nakatutulong na siya sa kanyang pamilya. Sa gantong paraan, kailangan niya talaga ng mausisang pagbabudget upang maprotektahan ang kanyang negosyo at mapalago pa ito. Ako nga pala si Eliseo de Mesa Petesa, ang maliit na business owner ng Caps Lugawan dito sa Barangay Katsuan. Sa inyong karanasan, masasabi po ba ninyong mahirap ang math? Para sa akin hindi, dahil sa pang-araw-araw natin na pamumuhay, kailangan natin ng matematika dahil kung hindi tayo marunong magbilang ay hindi natin malalaman kung tama ba ang mga ginagawa natin sa pang-araw-araw. Katulad na lang na kapag bumili tayo sa tindahan, pag hindi natin alam kung magkano yung sukle, ay hindi natin alam dahil kailangan natin talaga matutunan ang matematika. Yun lang. Pangalawa pong katanungan, bilang isang negosyante, paano ninyo may konekta ang math sa araw-araw ninyong pamumuhay? Paano may kukonekta? Madali lang. Kailangan kasi natin matutunan talaga ang matematika dahil kung hindi nga tayo marunong magbilang, paano na lang tayo makikisalamuha sa iba't ibang tao? Katulad ng pag mayaman ka, pag hindi ka marunong magbilang, paano madidiman yung ganong pera o makakawak? Katulad na lang ng pag may pera kang 1 milyon, paano natin maiaano sa ibang negosyante kung hindi ka marunong magbilang? Ano po ang inyong mapapayo sa mga estudyanteng nahihirapan at natatakot? Matutunan ang math. Mapapayo ko lang sa mga kabataang natatakot sa mathematics. Huwag kayong matakot sumubok at huwag kayong matakot subukan ng lahat ng bagay. Katulad na lang ng pagbibilang o sa matematika. Kailangan nyo subukan ng lahat ng bagay para matutunan ninyo. Ang mga hindi nyo pa alam, dapat kailangan nyong matutunan para kung makisama man kayo sa ibang tao, alam nyo na at hindi na kayo mapapahiya. Kailangan doon talagang gamitin yung math. Kasi kung hindi ka marunong magkwenta, talagang ang negosyong itatayo mo ay mapunta sa pagkalugi. Kailangan masigurado mo na kikita ka kahit maliit lang. Nakapanayam din namin ang isa sa may munting hanap buhay ng pagtatahi. Siya si Ginang Cristina Liwag. Wala pang 1 taon mula na mag-umpisa siyang magtahi ng basahan, maliit na wallet at bag. Morning po, gusto ko lang po malaman kung mahilig po ba kayo sa math. Oo. Araw-araw nagagamit ko yan. So, paano nyo po ginagamit ang math sa pagpapatakbo ng inyong maliit na negosyo tulad ng pagkikwenta at ng puhunan to kita araw-araw? Siyempre, lahat ng binibili ko para sa sa mga gagawin ko. Halimbawa nga yung paggagawa ng mga pagtatahi ng basahan. Maliit lang kasing negosyo yun. Lahat inililista ko kung yung lahat ng mga ginagamit, lahat ng mga binibili kong kagamitan para makapagtahi ako ng basahan. Inililista ko yun. Tapos, pag nakagawa na ako, kinukwenta ko kung magkano kung maibibenta na hindi ako malulugi para dun sa paggagawa. Anong simpleng halimbawa ng math sa araw-araw ang maiibigay ninyo na ginagawa ng halos lahat ng tao na hindi nila namamalayan? Kumbaga po ay yung math, paano po nila na-apply yung mga simpleng gawa po ng math? Kunwari po sa pagkikwenta, paano nyo po yun Katulad ng sinabi ko kanina, na halimbawa pag pumunta sila, kahit sino pumunta sa palengke, ganyan, bibili sila, magtatanong sila kung magkano yung halimbawa ang gulay, ganyan. Tapos hindi nila namamalayan, kinikwenta na nila kung magkano yung magagamit nila na pera, maibabayad nila, at kung magkano yung budget na kailangan. Kasi kung halimbawa kulang yung pera nila, kaya ang gagawin nila, babawasan nila yung quantity ng kanilang bibilhin. Sa inyong karanasan, masasabi nyo bang mahirap o madali ang math kapag ginagamit na ito sa totoong buhay? Para sa akin, madali lang kasi paborito kong subject yun. Nung nag-aaral ako, talagang attentive ako dyan pagka
pag halimbawang paborito mo yung subject na yun, talagang magiging attentive ka kahit ba babae or lalaki na teacher, ganyan. Basta paborito mo yung subject, okay yun. Ano ang masasabi niyo sa mga nagsasabing hindi naman magagamit ang math sa totoong buhay? Yung payo po, ganun. Ayaw lang nilang intindihin, pero kahit hindi nila sinasadya, nagagamit nila yan sa, halimbawa, pagbili sa tindahan, sa mga sweldo ng mga nagtatrabaho. Ganun. Nagagamit nila yun. Hindi lang nila napapansin. Bilang isang nanay po, paano niyo po nasasabi na mahalaga ang math sa pang-araw-araw po na pamumuhay? Sa pagbabudget, sa gastusin sa araw-araw, nagagamit talaga yun. Minsan, nasusobra yung budget mo. Kaya kailangan, sa susunod na araw, matipid ka. Ano ang payo niyo sa mga batang ayaw sa math, lalo na sa mga estudyanteng hirap unawain ito? Magbigay sila ng ekstrang oras para unawain yung subject na math. Lalo na kung halimbawang hindi nila nagiging paborito yun, kailangan magbigay sila ng ekstrang oras para maintindihan yung ipinaliliwanag ng mga teacher niya. Yan lagi ang gagamitin mo dahil yan ang pinakakailangan sa pagnilingkod. Hindi ka gagamit ng iba, yan lang talagang math ang lagi mo kailangan dahil lahat ay ng pagtitinda mo, puro pagkukwenta. Sa matematika, bawat numero ay may mahalaga at bawat simbolo ay may kahulugan. Gayon din sa ating komunidad. Bawat hinaing at pangangailangan ng mamamayan ay mahalagang bahagi ng kabuuan. Tulad ng paglutas sa isang mahirap na problema, kinakailangan ang tamang proseso, balanse at dedikasyon upang makamit ang wastong resulta, at isa sa mga nagsisilbing mahalagang bahagi nito ay ang ating barangay kagawad na si Ginoong Freddy Encanto, na patuloy na naglilingkod para sa kaayusan at ikauunlad ng lahat. Hindi po ba kayo nahihirapan gano'n? Hindi naman kasi kagawad lang naman ako. 7 naman kaming kagawad na magkakasama sa barangay. Kumbaga meron pa kaming executive. Kaya sa amin bilang kagawad lang, may mga katuwang pa ako na kasama. Kaya hindi naging mahirap para sa akin ang isang bilang kagawad. Bilang kagawad, paano niyo po ginagamit ang math sa pagpaplano at paglista ng mga proyekto o gawain sa barangay? Paggamit ng math, malaking bagay ang math at malaking tulong sa amin ang math, lalo na sa pagbibigay lalo na sa pagdating sa proyekto ng barangay. Kasi doon mo pag nag-implement ka ng isang proyekto, na isang project, doon mo ma-apply yung math. Kasi doon mo halimbawa, nagawa ka ng isang proyekto, mapapa mo doon kung ano yung isang pag-divide, pag-additional, subtraction, additional na may apply mo. Lalo na sa pagkukuha mo ng isang materyales, kagaya ng semento, bakal, hollow block. Doon mapapa mo, i-apply mo yung mga labor cost. Kaya napakahalaga sa barangay official na pag-apply ng isang math. Sa paghawak ng pondo po o donasyon ng barangay, paano kayo gumagamit ng math upang masigurong tama at para sa paghahati ng pera po? Siyempre, hawak ng pondo o donasyon ng isang barangay. Halimbawa, magkagawa kami ng yung bilang. Bibigay namin sa halimbawa ng mga senior citizen, PWD. Binibigay namin yung 1% sa PWD at 1% sa senior citizen
at doon namin na-apply ang math. Kaya napaka-importante. Paano niyo po binabudget ang inyong oras sa pamamagitan ng trabaho sa barangay, personal na buhay at pahinga gamit ang tamang pagkwenta ng oras? Sa trabaho ko, bilang construction worker, siyempre, sa umaga, pagising mo sa umaga, dito muna sa trabaho dito sa bahay, doon ka magkapa ng magagampanan mo yung trabaho dito sa bahay, kagaya ng pagtatabo, pagkuhan sa kapaligiran, paglilinis sa kapaligiran. Pagdating ng alas 8 ng umaga, doon naman ako pumupunta sa trabaho. At paglabas naman sa trabaho, may mga oras din na nakakadaan pa rin naman ako sa aking barangay at may time na pumupunta ang tao para lamang makapaghatid tulong sa ating barangay. May pagkakataon po ba na kailangan yung gumamit ng math upang makagawa ng tamang desisyon para sa kapakanan ng mga estudyante? Ano ang aral na inyong natutunan dito? Siyempre, isa yan yung aral na natutunan ko sa pagbabahagi at paggamit ng math. Yung bang pagbibigay ng oras, dinidivide, subtraction, additional, para mahati-hati ang oras sa ating mga kabarangay, lalo na pagkadating doon sa sinasabi nga natin, yung halimbawa pagbibigay natin ng oras, yung time ba na kahit hating gabi may dadating sa iyo na hindi mo naman hinihingi, na madating sa iyo na makuha ng tulong or may gulo, kaya naging aral sa akin na talagang yung 24/7 halos na nagising ka na makapaglingkod sa iyong kabarangay. Paano niyo naman po magagamit ang math sa pang-araw-araw ninyong buhay, tulad po ng pamimili o pagbabudget ng personal na gastusin? Siyempre, babadgetin mo lalo na pamimili. Titingnan mo muna siguro yung kakayahan ng pera mo. Siyempre, titingnan mo yung mga ano ba ang kapasidad ng pera mo, gano'ng kalaki ba yung dala mong pera. Siyempre, pipiliin mo yung makakamura ka para hindi, siyempre, yun lang yung budget mo eh. Halimbawa, 100 pesos lang ang budget mo, marami kang gustong bilhin. Hati-hati mo, may 20 pesos na kangkong or sa 20 pesos na sibuyas, bawang, para lang mabili mo yung mga gusto mong naisin. Ano po ang masasabi niyo sa paniniwala mahirap ang math, hindi naman nagagamit sa totoong buhay? Kasi ako, pag kikibo mo, math talaga eh. Sabi lang, hindi nagagamit. Pero once na bumili ka, kahit bata, dapat alam mo yung return ng pera mo eh. Halimbawa, kung eksakto lang yan. Kaya kahit bata, puro math eh, ang nagiging kwan. Kasi yung lingwahe lang naman, Tagalog. Pagka Pilipino ka, Tagalog lang. Kung may apply mo man yung English, siguro kung may kausap ka na ibang foreign kan, mag-usap kayo sa English. Pero talagang dapat math. Kasi kahit saan, bibili ka lamang sa tindahan eh. Math talaga ang kwan. Kasi yung pag bumili ka, magkano ito? Kung yung pag-change ng pera mo, ng supli mo sa iyo, kung hindi ka marunong mag-math, lulukuhin ka. Hindi ka gaya ng pagsasalita. Baka pag nagsalita sa iyo, kahit pa paano, mapapa mo siya. Ibig sabihin, maintindihan mo kahit hindi ka marunong magsalita ng English or mag-Spanish.
pagka kinausap ka ng pan, ganun pala ata yung sinasabi. Pero yung math, pag sinukyan ka, ganun na lang. Pag tanggap mo, alis ka na. Kaya bata man hanggang math pa rin talaga ang pan. Ano po ang payo ninyo sa mga batang ayaw sa math? At paano nila ito maaaring matutunan ng mas madali at mas may intense? Kasi ang importante lang naman kasi marunong ka mag-additional additional subtraction. Hindi mo na kailangan kasi nahihirapan sila dun sa part. Kasi pag nag-aral ka, ang dami baga, may scientific, ganun, di ba? May mga ganun, pero kung yung talagang yung normal na pamumuhay ay additional, multiplication, subtraction lang naman ay marunong ka, okay na eh. Hindi mo naman na kinakailangan yung kung talagang ikaw ay scientist, yun ang kailangan mo. Yung scientist, baga, kung anong dapat civil engineer ka, gano'n. Pero yung ordinary pa, ordinary mamamayan, marunong ka lamang ng subtraction, additional, multiplication, okay na yun. Hindi mo naman kinakailangan ganun na kung ano-ano pang mga may mga pangkuha na kasi yun, pang genetic engineer, mga civil engineer, yan, mga kinakailangan yun. Pero sa ordinary mamamayan, kagaya ko, yung simpleng math lang, subtraction, multiplication, additional, pwede na yun. Division, okay na. Sa bawat maayos at maunlad na pamahalaan, may mga taong masusing nagbabantay at nangangasiwa sa pananalapi ng bayan. Isa na rito ang Municipal Accountant ng Kapalungga na may mahalagang tungkulin sa pagtiyak na ang pondo ng munisipyo ay nagagamit ng tama, malinaw at naaayon sa batas. Siya ang nagsusuri at nagtatala ng mga transaksyon, gumagawa ng mga ulat pinansyal at tumutulong upang mapanatili ang integridad at kaayusan sa pamamahala ng pondo ng bayan. Bilang isang accountant po, paano niyo po nababalanse ang oras mo sa pamilya at oras sa trabaho since hindi ka nung kadali ang maging isang accountant na halos araw-araw nakaka-encounter ng mga numero? Paano mababalanse? Ano talaga, part na kasi ng buhay ko na bilang accountant, tapos solo parent pa ako, diba? So, ganun lang. Pag 8 to 5, office, tapos after office, nakafocus naman ako sa bahay, sa mga anak ko. Tapos in between, syempre kahit minsan nag-o-office ka, pag may mga pangailangan sila, kailangan i-attend yung mga pangailangan ng pamilya mo. Dito naman sa sa LGU, hindi naman siya ganun ka-strict. Meron talagang work-life balance. Hindi naman po kayo parang bulbog po sa trabaho tapos pag kailangan mo lang siyang i-manage para hindi ka naman ganun ma-overwhelm dun sa trabaho mo. So, i-manage mo siya. Yung daily transactions naman, hindi naman yan para parehas na daily, voluminous yung work, voluminous yung transaction. Meron talagang mga panahon na hindi masyadong madaming trabaho. At meron naman talagang panahon lalo na pag year-end at kailangan namin magsara ng libro, ng transactions, doon talaga yung bulk ng transaction na iipon bandang November, December. Up to January, submission na ng documents at ng reports ako. Pero, as yung everyday naman, manageable naman siya dito kasi we have systems in place. May mga tao, may kanya-kanyang trabaho sila. So, kumbaga, hati-hati ng trabaho, hindi naman ganun kahirap. Ano po ang maaari mangyari kung nagkamali sa pagkwenta sa accounting? At paano ipapakita nito ang kalagahan sa math? Dito sa work ko, in relation dito sa work namin, ang accountant, ang mga staff ng accounting office, hindi porke nandito kami sa field na to, ay di kami nagkakamali. Diba? Siyempre, minsan, human error, meron ganyan. Meron tayo yung tinatawag na inherent risk sa trabaho. Nandiyan yan. So, kung nagkamali ka, marami kasing implications.
Kaya dapat talagang careful ka sa ginagawa mo. Kasi ang isang pagkakamali ay yung iba nasusolusyonan, pero yung iba, mayroon sometimes legal implication. So, kailangan talagang careful. Pero sabi ko nga, hindi naman natin may iwasan na nagkakamali tayo. Kaya sa amin, sa accounting, meron tinatawag na correcting or adjusting entries. Yung kayang i-adjust, halimbawa, nagkamali ng entry, nagkamali ng computation, ina-adjust naman yun. Wag lang talagang yung kapag halimbawa, kunyari, nagkamali ka sa computation sa pagbayad sa supplier, na ibayad mo na ang cheque, tapos na find out mo, though wala pa naman nangyari sa amin dito, pero hypothetical scenario na kung nagkamali ka ng pagbayad sa supplier, paano mo siya hahabulin? Diba? Kung meron siyang talagang usual supplier or regular supplier siya or na pinangutangan ng transaksyon ng gobyerno, madali lang kasi sa susunod na transaction pwede mo na makausap siya, ay nagkamali po kami ng bayad sa iyo, i-adjust na lang po namin sa susunod na transaction. Pero paano kung hindi siya regular na ka-transaction mo, paano yun? Magiging fault ng mga nag-process. Halimbawa sa amin, kami magbabayad nun. Naabot din po sa point na nireklamo po kayo ba namin? Wala naman so far. Pero ganun kasi yun, if ever, liability yun ng mga dinadaanan ng papel, ng mga pumipirma, lahat yan. Ako, bilang chief ng accounting office, talagang primary responsible ako sa mga ganyang error. Sa mga error pong ganyan, pag nagkakaroon po ng ganyan nagkakaroon po kayo ng ng kalda sa space it? Oo. Oo. Kung kung if ever mangyari yun, talagang ganun. Oo, ikaw ang magbabayad dun sa mga error na ganun. Kaya, pero as of this moment naman, wala ka naman mga ganun. At sana'y walang ganun. Mga senaryo ganyan. Oo. Kasi sa ibang mga munisipyo, sa ibang mga kumpanya, pag mga ganyan talaga, ang nagbabayad niya, yung mga signatories, like kami, mayor, yan. Sila ang mga primary responsible sa disbursement, sa paglabas ng pera dito sa munisipyo. Sa inyo pong karanasan, bakit mahalaga ang pagiging maingat at pagtumpak sa lalo na sa paghawak ng pera ng ibang tao? Especially sa government, di ba? Hindi mo naman po sabiling pera ito ng mga tao. Ay, syempre, kailangan talagang accurate ka. Kaya nga, I made sure na nung dumating kasi ako dito, wala pang mga system. So, yun, inintroduce namin yung system. We have system in place para in terms of accuracy ay talagang reliable yung mga financial reports namin at lahat ng transaksyon. Pero yung sabi ko nga, yung mga inherent risk, yung mga risk na sa simula pa lang, sa pre-audit pa lang, sa lahat ng transaction, hindi naman natin naiiwasan yun. Pero as much as possible, gusto namin 100% ang accuracy ng lahat ng transaction ng gobyerno. So, importante yung tamang, kagaya mo, sinabi mo, ang tanong mo, yung kahalagahan ng tamang paghawak ng pera ng ibang tao. Yun, kasi, bakit yun importante? Kasi we are responsible and accountable dito sa pondong ibinigay sa atin ng taong bayan. So, dito naman sa LGU, talagang every year, at the end of the year, kagaya ng, 28 na Mayor's Call, inulat ni Mayora ang ating transaksyon, ang result of operation. So, meron tayong savings na nasa 7. Up to the last centavo ay nare-report namin sa bayan na ito yung estado ng ating finances. So, we have 17 million something na savings at ito naman ay ginagamit natin sa future projects natin na pakikinabangan ng ating mga kapalonggueños.
Gaya ng matematika, bawat numero ay may halaga. Sa bawat simbolo ay may kahulugan. Ngayon din sa ating bayan, bawat hakbang at desisyon ay mahalaga. Isa sa ulo at pinakamahalagang kasapi ng mamamayan ang ating municipal mayor na siyang gumagabay at nag-uugnay sa lahat ng programa at proyekto upang matiyak na ang komunidad ay maayos, ligtas at patuloy na umuunlad. Ano po kayo katagal sa serbisyo po bilang mayor po sa Kapalongga? 6 years and 7 months na. Kasi last term ko na ngayon from 2025 to 2028. Nag-start ako naging mayor is, my first term is 2019, July 2019. Bilang isang mayor po, paano niyo po ginagamit ang MAT sa pamamahala ng pondo ng bayan, tulad ng pagbabudget para sa mga proyekto at serbisyo? Pinakamahalaga, dapat sa tao marunong mag-budget kung ano yung pumapasok na pera sa kaban ng bayan o NTA, yung National Tax Allotment na nanggagaling sa national. Bibigyan mo ng kanya-kanyang pundo ang bawat pangangailangan, prioridad na pangangailangan ng taong bayan. So, importante ang MAT. Kasi by figure, dahil ang pumapasok na pera sa atin, sa kaban ng bayan, sa LGU, is from National Tax Allotment, galing sa national. Kaya, importante na bago ka gumastos, naka-allocate na ito, naka-budget na sa bawat pangangailangan ng programa. Kasi tayo, ang bayan ng Kapalongga, ay kulang yung buwis natin dito para gastusin din sa ating pangangailangan ng bayan. So, ang nangyayari tayo, may tinatawag na NTA, National Tax Allotment. Ito ay fund from national government. Ano itong national government? Yung national na pundo na ina-allocate sa bawat bayan-bayan. At bago mo ito makuha or bago mo ito maisagawa lahat ng proyekto, dapat ay nakabudget. Paano niyo po ginagamit ang percentage at statistics sa pag-aaral ng population, employment at o pangangailangan ng mga mamamayan? Mayroon tayong mga designated na empleyado sa statistika. At doon sa statistics na yon na isinasubmit ng bawat departamento na kaukulang gumagawa niyan, doon nababudget ng isang namumuno o ng isang pamahalaan kung ilan ang nangangailangang tao at kung ilan at magkano ang pangangailangan ng isang pamayanan. Number of population at number of household. May mga pagkakataon po ba na ang MAT ang naging batayan ng isang mahalagang desisyon ninyo bilang mayor? Maaari po ba kayong magbahagi? Yes, the most important. Kasi by figure na kailangan ay mahusay ka rin mag-matematika, mag-budget. Kasi madali lang sabihin kung anong gusto mong proyekto, pero kung hindi kaya ng utak mo kung paano mo babudgetin ang pera mo, magkakaroon ng deficiency ang bawat pundo. May pagkakamali. Sa inyong personal na buhay po, paano ninyo po nagagamit ang MAT sa pang-araw-araw tulad po ng pagbabudget ng oras at pera po? Tungkol naman sa pagbabudget ng trabaho, sa trabaho na tayo sa work, since ako naman ay retire na sa aking ibang mga negosyo, ang mga anak ko ay tapos na at may mga pamilya na rin, so wala na ako masyadong obligasyon sa pamilya kasi yung focus ko ng pagseserbisyo sa taong bayan halos nakahands-on ako, nakatutok na ako dito sa pagtatrabaho sa serbisyo ng paglilingkod ko bilang isang mayor. Marami ako naging hanap buhay kasi pinanganak naman ako hindi mayaman, mahirap lang. Siyempre nag-start ako na isang mahirap lang naman at hanggang ngayon hindi ko naman masabing mayaman. Pero normal lang na may kaunting pinag-unlad sa buhay kasi
medyo may edad na rin naman ako. Pero nung bata pa ako, katulad ninyo, mga estudyante, nag-start ako around 9 years old na ako'y naglalako-lako ng mga kakanin, ng mga gulay, isda. 9 years old at my age. Nagsimula ko yung nagtitinda sa eskwelahan, yung mga nilalakong mga kakanin, yung mga bagkat, pulburon, yung mga ganyan. Kumbaga, stepping stone ko. Dahil mahirap lang kami, kapag ako'y kumikita, mayroon akong baon. Pag nabentahan ako, meron akong kakainin din pulburon. Meron din akong kakainin bagkat. Yun ang karaniwang kong nagiging pantinda. Ano po ang payo niyo sa mga batang ayaw sa math? Lalo na sa mga nangangarap maging leader o maglingkod sa bayan balang araw. Wag na wag ninyong kalilimutan. Ang intelihenteng bata dapat matalino sa mathematics. Kahit naging negosyante ako, hindi ako marunong gumamit ng calculator. Ngayon na lang. Kasi medyo yung memory mo na sa dami ng trabaho. Sanay ako manual. Yung teacher namin sa math, English and math. Pag nagturo yan ng ganyan, kung ano yung question nila, pwede ka lang gumamit ng sa blackboard by solving problem sa math. Kumbaga nung araw, nang ako'y high school algebra, pero pinaka-the best na matalino ka sa math. Kasi pag ikaw ay marunong sa math, matalino ka sa math, sinasabi pa lang yung number of figure ng mo, naglalaro na yung utak mo. Kapag ang tao ay mahina sa math, parang mabagal ang pag-unlad niya. Kasi hindi niya alam kung paano niya babudgetin yung kanyang. Katulad niyan, syempre, bawat natin, katulad ninyo, kung natapos na kayo, di ba, mag-i-earn na kayo ng sweldo ninyo. Ano mo babudgetin yung pera mo? Ayaw mo ng math. Pwede ba yung gastos ka na lang ng gastos, hindi mo kinikwenta, may babayaran pa nga pala ako sa boarding house, babayaran ko pa nga pala yung hulugan kong kotse, babayaran ko yung gano'n, kasi ayaw mo ng math. Pero pag matalino ka, sasabihin mo, kung gusto mo ang math, sasabihin mo, itong bayaran ko sa kotse, itong bayaran ko sa bahay, ay may matitira pa naman pala ako. Pwede ko pang ibang ko. Sa kabuuan ng aming panayam, napagtanto namin na ang matematika ay mahalagang papel sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Nakakatulong ito sa maayos na paghawak ng pananalapi, paggawa ng mga plano, at sa tamang pagdedesisyon para sa ikabubuti ng lahat. Ipinapakita rin ito na ang lohikal na pag-iisip at tamang paggamit ng mga numero ay mahalaga sa pagpapanatili ng kaayusan at pag-unlad ng komunidad. Sa bandang huli, mapapatunayan na ang kahalagahan ng matematika ay nagsisimula sa pagkatuto sa paaralan at patuloy na nagagamit hanggang sa ating komunidad.